Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Crisha Lucamay Espanyol at para sa huling gawain sa Panitikang Filipino, ibabahagi ko ang aking saloobin tungkol sa dalawang mabigat at makabuluhang kwento na nagwagi sa palangka. Ang Alindasay ni C.D. Borden at Dahil Wala Kaming Tubig ni Benjamin Gutierrez. Aminado ako na pagkatapos kong basahin ang mga ito, parang parang may kung Ah, parang may kung anong kurot sa dibdib ko. Hindi lang sila basta kwento, para silang mga boses ng mga taong madalas nating hindi naririnig. I mean, madalas nating hindi naririnig sa araw-araw. At ito ang aking mga pagninilay. Sa pagbasa ko, ramdam na ramdam ko ang bigat ng daraanan ng mga tauhan dahil sa paggamit ng first person perspective. Sa Alindasay, tila nahawa ako sa pakiramdam ng pagiging balisa o yung hindi makapaling diwa. May malalim na moral dilemma rito, yung bang parang hinahabol ka ng sarili mong konsensya o ng nakaraan mo. Ganoon din sa Dahil Wala Kaming Tubig, kung saan masusubok talaga ang prinsipyo ng isang tao. Nakakalungkot isipin na kapag sagad na ang hirap at wala na makuha kahit na batayang pangailangan tulad ng tubig, napipilitan ng tao na gumawa ng mga desisyong labag sa kaniyang kalooban para lang mabuhay. Isa pa na tumatak sa akin ay ang usapin ng social hierarchy, ang konsepto ng likod. Mapanakit ng simbolismong ito dahil ipinapakita nito ang malaking agwat ng mga may kaya at ng mga nasa laylayan lamang. Ang tubig nito ay hindi lang basta inumin, ito ay simbolo ng dignidad at karapatan. Kapag tagalikod ka, tila ba itinuturing kang basura o marumi ng lipunan dahil wala kang akses sa gripo. Ang simbolismong ito ay isang malakas na sampal sa atin na ang katarungang panlipunan ay madalas nakadepende sa kung gaano kakalapit sa pinagkukunan ng yaman. At may isang eksena sa Dahil Wala Kaming Tubig na talaga namang tumatak sa isip ko, yung pagtitiis ng tauhan sa gitna ng init at dumi habang naghihintay ng pagkakataong makakuha ng tubig. Ipinapakita nito ang literal na pagkauhaw, hindi lang para sa tubig kundi para sa respeto. Nakakakilabot isipin na ang simpleng bagay na ginawa nating normal, ang pagbukas ng gripo, ay isang malaking laban para sa iba. Dito ko na realize na ang dumi na binabanggit sa kwento ay hindi lang putik o pawis, kundi ang maruming sistema na nagpapahirap sa mga gaya nila. Bilang pagtatapos, ang Alindasay at Dahil Wala Kaming Tubig ay nagsisilbing paalala sa akin na ang panitikan ay hindi lang para sa aliw. Layunin nitong gisingin tayo sa katotohanan na may mga taong hanggang ngayon ay nauuhaw pa rin sa hustisya at balisa dahil sa hirap ng buhay. Sana sa pag-uunawa natin sa mga akdang ito, hindi lang tayo matuto sa technical na aspeto ng pagsulat, kundi mas maging sensitibo rin tayo sa mga tunay na nangyayari sa ating paligid. Muli, ako si Crisha Locame Espanyol at maraming salamat sa pakikinig sa aking maikling refleksyon.